that 1.4 million, itinangay po niya ng biglaan. So, ako po naka-prenda. Dumating po yung time noong December last year po, umuwi po ako ng Pilipinas. Bala ko po ibenta yung bahay namin, ibenta ko naman meron kami para ipambayad ko rin sa pera. Ganun po kasaklap yung nangyari sa akin. Nagkaroon po ako ng mga death threats sa Taiwan. So, sa kabutihan palad po, sa tulong po ng GIL, ng aming area pastor sa GIL, tinago po nila ako. Which is, nagkaroon na po ng mga hearing. Sabi ko nga po sa Pilipinas, di ko naranasan magkaroon ng hearing. Pero dun po sa Taiwan, so many times po na nasa korte ako para magkaroon ng hearing. So yun po, talagang, hindi ko po sinasabi sa pamilya ko nangyayari sa akin doon. Talagang, ang Diyos lang po yung tumulong sa akin. Sabi nga sa akin ng pastor, hindi na kayang lutasin ng tao ang problema mo. Diyos na lang ang makakagawa ng problema. Makakasolusyon sa problema. So dumating po yung time na talaga pong prayer and fasting. Lahat na po ng mga ka-workers namin ay nandoon ng prayer sa akin. So hindi po inaasahan, sabi nga po, hindi na kaya lutasin ng tao. But praise God, nandito na po ako sa Pilipinas, nakauwi po ako na maayos at safe. Ganun po ang Diyos. Ganun po nagpatotoo ang buhay ko sa mga tao doon sa Taiwan. Kung paano gumawa ng buhay ng Panginoon para maging safe ako makauwi ang Pilipinas. Kailangan ko sa lahat.